Isa na namang kwento ang ating pagtuunan ng pansin. Ito ay ating kapupulutan ng aral. Si David Scott, isang British, ay umibig sa isang maganda na babaeng Pilipina. Sinamantala niya ang pagkakataon na matakasan ang mahirap na trabaho sa sariling bansa bilang isang machine operator sa Swindon, UK, at magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas kasama ang kanyang minamahal na girlfriend. Ngunit sa loob lamang ng ilang linggo na pag-iwan sa kanyang mga kaibigan at pamilya sa UK upang sumama sa kanyang kasintahan sa Pilipinas, ang kanyang pangarap na kaligayahan ay naglaho na parang bula. Para itong isang bangungot na hindi niya inaasahan, siya ay naging masaya pagkatapos na malaman na malapit na siyang maging ama dahil si Cynthia Delfino ay nagdadalang tao na. Ngunit ang kasiyahan ay napalitan ng sobrang pag-aalala dahil si Cynthia Delfino ay hindi pa annulled sa asawa nito. At alam nating lahat na ang Pilipinas ay mahigpit sa batas. Ang batas ay batas. Si David Scott at ang 29 anyos na si Cynthia Delfino ay kinasuhan ng adultery ng tunay nitong asawa. At ayon sa balita, dapat bayaran nina David Scott at Cynthia ang kanyang dating asawa ng 7,000 euro, ngunit walang pera ang dalawa. Halos naubos na ang tinatagong pera ni David, hindi naman kasi ito mayaman sa bansa nila. Isa lamang siyang ordinaryong empleyado. Kailangan nilang mabayaran ang dating asawa ni Cynthia ng halagang 7,000 sa euro. Kulang kalahating milyon sa peso. Kung sila ay mahuli, si David ay mahaharap sa 7 taon na pagkakabilanggo at ang kanyang anak ay hindi niya makukuha. Ito ay mapupunta sa DSWD or ito ay mapupunta sa Pilipinong asawa ni Cynthia dahil sa batas, ito pa din ang lalabas na tatay dahil legal pa din silang mag-asawa ni Cynthia. Hindi ako makapaniwala na nangyari ito sa akin, ang sabi niya habang nagtatago sa isang apartment na inuupahan nila ni Cynthia sa sentro Manila. Halos 2 buwan na silang palipat-lipat ng bahay para lamang makaiwas sa mga otoridad. Wala akong ginawang mali, ngunit andito ako ngayon sa sitwasyong kakilakilabot. Nakiusap na din siya sa kanilang embassy pero walang linaw na matulungan siya. Nagsimula ang problema ni David nang mabuntis si Cynthia at siya ang ama bago pa maging legal ang hiwalayan ni Cynthia at ang unang asawa nito. Ang adultery ay illegal sa Pilipinas, kung saan maaari itong magkaroon ng 7 taong pagkakakulong. At ngayon nga ay ilang araw nang nanganak si Cynthia at pinangalanan nila itong Janina. Ang dating asawa ni Cynthia ang itinuturing na legal na ama ng bata ayon sa batas sa Pilipinas. At determinado itong makita ang mag-asawa na sina David at Cynthia para makulong kung hindi sila magbabayad sa kanya ng 7,000 euro na danyos. Kung makukulong si David Scott at Cynthia sa kasong adultery, mapupunta ang pangangalaga ng kanilang anak na babae sa tunay na asawa ni Cynthia na isang Filipino at nadudurog ang puso ni David sa isiping iyon. Ngayon ay tanging pera lamang ang paraan para malagpasan nila ang lahat ng problema na halagang 7,000 euro na wala sina David at Cynthia. Ngunit ito lang ang makakapagligtas sa kanila mula sa kulungan. Gayunpaman, sinabi ng Foreign and Commonwealth Office na hindi nila maaaring panghimasukan ang batas ng Pilipinas. Sinabi pa ni David na, "Walang sinuman ang mag-aalis ng aking anak na babae mula sa akin. Sa ilalim ng batas ng Britanya, ang aking anak na babae ay akin." Bakit hindi makakatulong ang Foreign Office? Si Cynthia, 29 years old, nagtapos ng kolehiyo sa Colegio de San Juan de Letran ng Maynila at nakilala ito ni David sa internet noong Nobyembre 2006. Noong panahong iyon, siya ay hiwalay sa kanyang asawang si Noriel Delfino sa loob ng 1 taon at si Cynthia ay nagtatrabaho bilang isang supervisor sa Emirates Palace Hotel sa Abu Dhabi. Si David naman noon ay naninirahan sa Swindon, UK, na nagtatrabaho bilang isang machine operator. Nagsimula silang mag-usap sa website na camfrog.com
At sa maiksing panahon ng kanilang pag-uusap ay napagtanto nilang maraming bagay silang pinagkakasunduan. Gumamit kami ng webcam, kaya alam ko kung gaano siya kaganda. At mula sa simula ay direkta at tapat kami sa isa't isa, sabi ni David. Gumugugol kami ng mahabang oras sa pag-uusap tungkol sa bawat isa. At sinabi din ni Cynthia, I was honest with David. Sabi ko kasal na ako at may 2 anak, isang lalaki at isang babae, pero hiwalay sa asawa ko at on process na aming marriage annulment. Bawal naman kasi ang divorce sa Pilipinas. Inutusan ako ng aking asawa na magtrabaho sa gitnang silangan at bawat buwan ay ipinapadala ko aking sweldo na umaabot sa 20,000 pesos, 300 sa euro, para sa pangangailangan niya at ng aming anak. At hindi niya sinabi sa akin kung saan napupunta ang perang pinapadala ko kada buwan. We talked about annulment of our marriage, and he even sent me an email saying he wanted the annulment to be done as soon as possible. Dagdag pang sabi ni Cynthia. Ang unang face-to-face meeting ni David at Cynthia ay naganap noong Pebrero sa Ninoy Aquino International Airport ng Manila. Si Cynthia ay mula sa Middle East at si David naman ay mula sa London. Shortly after I met Cynthia, I knew our relationship was going to work, ang sabi pa ni David. We had a wonderful time sa kabundukan ng Luzon malapit sa isang bulkan sa lugar na tinatawag na Laguna, ngunit pagkatapos ng 6 na linggo, kailangan kong magmadaling umuwi nang tinawagan ako ng aking ina na dying ang aking ama. At bago ako umalis, ay pinag-usapan na namin ni Cynthia na pareho kaming mag-ipon ng pera para ituloy ang proseso ng annulment nila ng kanyang asawa na si Noriel Delfino. Habang nasa yuk ako ay biglang tumawag si Cynthia, umiiyak at nagsabing buntis siya. Kaya sinabi ko sa kanyang bakit ka umiiyak blessings yan ito ay magandang balita. I was as happy as the happiest expectant dad. Sinabi ko kay Cynthia na i-process na ang kanyang annulment. At ayon pa kay Cynthia ang kanyang asawa ay pumayag na psychological incapacity ang gagawing grounds para mapadali ang aprobal ng annulment. At sinabi pa ng asawa nito gawin na madaliin na. Ngunit noong Setyembre ay nagulat ang lahat sa isang matrimonial court sa Maynila kung saan dapat magbigay ng ebidensya si Cynthia. Ang mga abogado ng kanyang asawa ay biglang umatras sa kaso. Sa halip ang mga abogado ni Noriel ay naghahanda ng mga kaso laban kay Cynthia at David Scott. Lingid sa kaalaman ni Cynthia at David, natuklasan ni Noriel tunay na asawa ni Cynthia ang larawan nila na kasama si David ay ipinost nila sa Facebook. Sa galit, sinimulan niya ang kaso laban sa dalawa upang sila ay arestuhin sa kasong pangangalunya o kaya ay adultery. At sinabi ni David na nagmadali siyang umuwi para makasama si Cynthia habang ito ay buntis. Nararamdaman na ni David na hindi maganda ang sitwasyon pero nanaig sa kanya ang makasama si Cynthia sa kadahilanang ito'y buntis. At dumating na nga ang hindi inaasahan, December 30, nang bigla ang pumasok ang mga lokal na pulis na may kasamang police immigration sa aming inuupahang bahay sa Caloocan. At ang mga tao sa labas ay nagsisigawan. Dinala si Cynthia at David Scott sa police station at ikinulong pansamantala. At sinabi ng mga pulis na may nakahaing demanda laban sa mga ito na adultery ang nagkaso ang asawa ni Cynthia na si Noriel. At ang asawa ni Cynthia ang nanghihingi ng 7,000 euro para na danyos at sila ay maaring pakawalan. Ang selda ay hindi sapat upang mahigaan kaya't nakaupo kami doon na parang kuba ng 3 gabi at 4 na araw. Ang ikinagagalit pa ni David ay sobrang dumi ng kulungan. May mga gumagapang na ipis at sobrang mabaho, amoy ihi ang paligid. Lahat ng iyon ay nararanasan din ni Cynthia isiping ito pa ay buntis. Gusto nilang paghiwalayin kami ng kulungan. Kaya kailangan naming magbayad ng 500 pesos, mga 8 sa euro, bawat gabi sa iba't ibang mga opisyal upang payagan kaming magkasama. Ipinatawag ng mga pulis si Cynthia para sa panibagong interrogation at hiningian din ako ng mga fingerprints.
Naglalaba kami ng damit sa balde. Dinalhan kami ng toothpaste at sabon ng mga kamag-anak ni Cynthia. Pang-apat na araw ay may dumating na ang abogado galing sa British Embassy at tinulungan kaming makapagpiyansa. Ang piyansa ay humigit kumulang 12,000 pesos bawat isa, bali 150 euro. Pero kailangan naming magbayad ng 100,000 pesos, 1,250 euro, tinatawag nila itong lagay o bayad ng patago, para lang payagan kaming magpiyansa ng korte. Inutusan kami ni Cynthia na humarap sa korte sa buwan ng Abril para dinggin ang kasong isinampa sa amin ng asawa ni Cynthia. Hindi na nag-attend pa sa sinasabing hearing sina Cynthia at David, sa halip ay tumakas na ang mga ito. May nakapagsabi kasi sa kanilang, babawiin ang piyansa para sila ay muling makulong. Palipat-lipat sila ng bahay para lamang hindi matunton ng mga otoridad. Hanggang sa naubos na ang ipon ni David, nabubuhay lamang sila sa mga tulong ng kaibigan at mga kamag-anak ni Cynthia. Nagpadala din ang ina ni David ng 100 euro mula sa UK para lamang may panggastos sila. Ang ina ni David ay umaasa lang din sa pensyon at ito ay isang PWD. Dumating ang araw ng kapanganakan ni Cynthia. Hindi sila makapunta sa malalaking hospital sa takot na mag-report ang mga ito sa otoridad. Kaya sa maliit na lying-in clinic na lamang ito dinala. Bukod tanging si Cynthia lang ang pasyente. Nagkaroon ng irregular na heartbeat si Cynthia at napakaraming dugo ang lumabas dito. Mabuti na lamang at maraming Pilipino ang may mabuting kalooban na nagtulong-tulong sa pinansyal hanggang sa makapanganak ito at makalabas sa hospital. Pumunta si David sa British Embassy para humingi ng tulong sa paraang legal para madeklarang siya ang tatay ng bata. Hindi siya natulungan ng kaniyang embahada. Sinabi dito na nasa Pilipinas siya, kaya Philippines law ang masusunod. Hanggang isang araw ay masayang tumawag ang ina ni David mula sa UK at nagsabing nakatanggap siya ng sulat mula kay Anne Snellgrove, isa sa mga tagapagtanggol ng Ministry Labor sa kanilang lugar. May nakapagsabi din kay David na basta nakapirma siya sa birth certificate ng bata ay automatic na siya talaga ang ama. Sinabi din ng British Embassy na tulungan siya sa pag-process. Ngunit naisip ni David na hindi nakakayanin ng oras nito kasi once na lumabas sila ay makukulong sila. Isang activist na si Katrina Legarda ang nagsabing ang bata ay legally na hindi sa kanya dahil ito ay ipinanganak na hindi sila kasal at kapag pumirma si David sa birth certificate ng bata, ito ay maging ebidensya laban sa kanila sa kasong adultery dahil si Cynthia ay kasal na legal kay Noriel. Ang mabuti pa ay umuwi na lang si David sa UK kasi wala siyang anak dito sa Pilipinas ayon pa Katrina Legarda. At may isa pang choice ang bayaran ang asawa ni Cynthia sa hinihingi nitong danyos. Kahit magkahiwalay na kasi ang mag-asawa ay legally married pa din ang mga ito ayon sa batas. At sinabi pa ni Katrina Legarda na parang hindi nga unfair ang batas pero ito ay batas at dapat sundin. Dinugtong pa nitong 20 years ago pa sila nag-submit tungkol sa divorce law pero ito ay hindi pa ito naaprubahan hanggang ngayon. Ayon naman sa spokesperson ng British Embassy ay alam nila ang batas sa Pilipinas pero ang embahada ay handa pa ding tulungan si David Scott pero hindi na sila magsasalita kung paano. At basta na lamang nawala ang isyong ito sa Pilipinas. Hanggang sa ang inyong lingkod ay nagsaliksik kung ano na ang nangyari kay Mr. David Scott at Cynthia. At ayon sa Swindon Advertiser sa UK, si David at Cynthia kasama ang kanilang anak ay nasa UK na at masayang nagsasama. Kung paanong nangyari iyon ay walang nakakaalam. Pero ayon sa Swindon News, si Cynthia at ang anak nito ay nabigyan ng application to travel galing sa Bangkok, Thailand to UK for humanitarian ground. At nakuhaan din ng British citizenship ang kanilang anak na si Janina sa British Embassy ng Thailand. Anumang paraan ang nangyari ay hindi na mahalaga, ang tanging mahalaga ay magkasama na silang masaya. Mangyari po lamang na mag-subscribe
Para sa susunod pa nating mga kwento na pawang katotohanan lamang.